Hey everybody! Welcome back to Shared Faith with Caro. Chapters 35 to 36 po ang babasahin natin ngayon. Bali yung babasahin po natin, execution na nung mga sinabi ni God kay Moises sa bundok na pinagagawa niya. So this time po, ang mangyayari is sasabihin na niya sa mga Israelita and then gagawin na nila kung ano man yung inuutos ni Yahweh. So, bago po tayo mag-umpisa, let's do a quick prayer po. Let's pray. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Hallelujah, Father. Heavenly Father, maraming salamat po muli sa oras at araw na to. Sa panibagong pagkakataon, O Diyos, na makapagbasa po kami ng inyong salita. Lord Jesus, patawarin niyo po kami sa mga kasalanang nagawa namin. Linisin niyo po ang puso namin ng iyong banal na dugo. And Lord, Holy Spirit, we ask and pray for your guidance po sa aming pagbabasa. Gabayan mo kami, Panginoon, kung ano man po yung mga revelation ninyo sa bawat isa, God. I pray lahat po kami maintindihan namin ito, O Diyos. Salamat po. This we pray po in Jesus' precious name, Father. Amen. Amen and amen. Okay, so start na po tayo. Exodo Kabanatang 35. Ang mga tuntunin sa araw ng pamamahinga. Tinipon ni Moises ang buong Israel at kanyang sinabi, "Ito ang iniuutos sa inyo ni Yahweh. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit ang 7 araw ay araw ng pamamahinga na nakalaan sa akin. Papatayin ang sino mang magtrabaho sa araw na iyon. Sa araw ng pamamahinga, huwag kayong magsisindi ng apoy sa lahat ng inyong mga tahanan." Ang mga handog para sa santuaryo. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, "Ito ang iniuutos ni Yahweh. Maghandog kayo kay Yahweh. Ito ang maaari ninyong ihandog: ginto, pilak at tanso, lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula. Gayon din ng pinong sinulid na lino at balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, mainam na balat at kahoy na akasya, langis para sa ilawan, pabangong panghalo sa langis na pampahid at sa insenso. Maghahandog din sila ng mga alahas na kornalina at mamahaling alahas na pampalamuti sa ephod at sa pektoral ng pinakapunong pari, ang mga kagamitan sa toldang tipanan. Tipunin mo ang lahat ng mahuhusay na manggagawa at sila ang paggawin ng tabernakulo, ng tolda at ng mga tabing nito, ng mga kawit at ng mga patayo at pahalang na balangkas, ng mga tukod at ng mga patungan nito. Sila rin ang gagawa ng kaban ng tipan at ng mga pasanan nito, gayon din ang luklukan ng awa at ng tabing nito. Sila rin ang gagawa ng mesa, ng mga paa at lahat ng kagamitan nito, ng lalagyan ng tinapay na ihahandog sa Diyos, ng ilawan, ng mga kagamitan nito, ng mga ilaw at langis para rito. Sila rin ang gagawa ng altar na sunugan ng insenso, pati ang mga pasanan nito, ang langis na pampahid, ang mabangong insenso, at ng kortinang ilalagay sa pintuan ng tabernakulo, ng altar na sunugan ng mga handog, ng parilyang tanso, ng mga pasanan at ng mga kagamitang kasama ng altar, ng palanggana at ng patungan nito. Sila rin ang gagawa ng mga tabing ng bulwagan, ng mga tukod na pagkakabitan at ng mga patungan ng tukod, pati ng kortina sa pintuan. Sila rin ang gagawa ng tulos ng mga lubid na gagamitin sa tabernakulo at sa mga tabing, ng mamahaling kasuotan ng mga pari na gagamitin pagpasok nila sa dakong banal, ng mga damit na gagamitin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa kanilang paglilingkod sa akin bilang mga pari. Dinala ang mga handog. Ang mga Israelita ay nagbalikan na sa kani-kanilang tolda. Lahat ng nais tumulong ay naghandog kay Yahweh ng inaakala nilang magagamit sa paggawa ng toldang tipanan, ng mga kagamitan sa pagsamba at ng kasuotan ng mga pari. Babae at lalaki ay naghandog. May nagdala ng pulseras, hikaw, singsing, kwintas at iba pang alahas na ginto. Dinala ng bawat isa ang kanyang alahas na ginto at inihandog kay Yahweh. May naghandog din ng lanang kulay asul, kulay ube at pula, ng telang lino, telang yari sa balahibo ng kambing, pinapulang balat ng tupa at balat ng kambing. Ang iba naman ay naghandog ng pilak o tansong kagamitan at ng kahoy na akasya para sa tabernakulo. Ang mga babae namang marunong sa pagsisinulid ay gumawa ng sinulid na lanang asul, kulay ube at pula, gayon din ang pinong lino at ito ang kanilang ipinagkaloob. May gumawa rin ng sinulid mula sa balahibo ng kambing. Ang mga pinuno ay naghandog ng kornalina, mga alahas na ipapalamuti sa ephod at sa pektoral ng pinakapunong pari. May nagdala naman ng langis para sa ilawan, ng pabangong ihahalo sa langis na pantalaga at sa insenso,
Lahat ng Israelita, lalaki at babae na handang tumulong ay nagdala ng handog kay Yahweh para sa ipinagagawa niya kay Moises. Ang mga gagawa sa toldang tipanan. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, pinili ni Yahweh si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur, buhat sa lipi ni Huda. Siya'y pinuspos niya ng Espiritu ng Diyos at binigyan ng kakayahan, kahusayan at katalinuhan sa lahat ng gawaing pansining. Ginawa niya ito upang makagawa siya ng magagandang disenyo at maiukit ito sa ginto, pilak o tanso. Gayon din upang maging bihasa siya sa pagtabas ng mamahaling bato, mahusay sa paglilok at dalubhasa sa anumang gawaing pansining. Siya at si Aholiab, anak ni Ahisamak, na mula sa lipi ni Dan, ay binigyan ni Yahweh ng kakayahan para maituro nila sa iba ang kanilang nalalaman. Sila'y binigyan niya ng pambihirang kakayahang gumawa ng gawain ng mga dalubhasang mag-uukit, taga-disenyo, pangkaraniwang manghahabi at ng manghahabi ng lanang asul, kulay ube at pula at ng pinong lino. Kaya nilang gawin ang anumang uri ng gawain. Exodo Kabanatang 36. Marami ang handog ng mga Israelita. Si Bezalel, si Aholiab at ang lahat ng manggagawang binigyan ni Yahweh ng kaalaman at kakayahan ang gagawa ng lahat ng kailangan sa santuaryo ayon sa sinabi ni Yahweh. Tinawag ni Moises sina Bezalel, Aholiab, ang lahat ng binigyan ng kakayahan ni Yahweh at ang lahat ng nais tumulong at pinagsimula ng magtrabaho. Ibinigay niya sa kanila ang lahat ng handog ng mga Israelita para sa gagawing sanktuaryo. Patuloy pa rin sa paghahandog ang mga Israelita tuwing umaga, kaya't nagpunta kay Moises ang mga manggagawa. Sinabi nila, napakarami na po ang ibinigay ng mga tao, ngunit patuloy pa rin silang nagdadala. Kaya iniutos ni Moises, huwag na kayong magdala pa ng kaloob para sa gagawing santuaryo. Noon lamang tumigil ang mga tao sa pagdadala ng handog. Gayunman, sumobra pa rin ang mga handog na naroon. Ang paggawa ng toldang tipanan. Lahat ng pinakamahusay na manggagawa ang gumawa sa toldang tipanan. Ang ginamit dito ay 10 pirasong kurtina na hinabi sa pinong lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula na may burdang larawan ng kerubin. Ang haba ng bawat piraso ay 13 metro at 2 metro naman ang lapad. Ang mga ito ay pinagkabit-kabit nila ng tigli-5. Gumawa sila ng mga silo na yari sa taling asul at ikinabit sa gilid ng bawat piraso. Pagkatapos, gumawa sila ng 11 pirasong kurtina na gawa sa balahibo ng kambing upang gawing takip sa ibabaw ng tabernakulo. Bawat isa nito ay 13 metro ang haba at 2 metro naman ang lapad. Pinagkabit-kabit nila ang 5 piraso, ganoon din ang 6 na natira. Kinabitan nila ng tigli-50 silo ang gilid ng bawat piraso. Pagkatapos gumawa sila ng 50 kawit na tanso at sa pamamagitan nito'y pinagkabit nila ang 2 piraso para maging isa lamang. Tinakpan nila ito ng pinapulang balat ng tupa at pinatungan pa ng balat ng kambing. Gumawa rin sila ng mga patayong haliging gawa sa akasya para sa tabernakulo. Bawat haligi ay 4 na metro ang haba at 0.7 metro naman ang lapad. Bawat haligi ay nilagyan nila ng mitsa para sa pagdurugtong. 20 haligi ang ginawa nila para sa gawing timog at 40 patungang pilak na may suotan ng mitsa. 20 rin ang ginawa nilang haligi sa gawing hilaga at 40 patungang pilak din, 2 sa bawat haligi. Para sa likod, sa gawing kanluran ay 6 na haligi at 2 naman para sa mga sulok. Ang mga haligi sa magkabilang sulok ay magkadikit mula ibaba hanggang itaas sa may unang argolya. Sa makatuwid, 8 ang haliging nagamit sa likod at may tigalawang patungang pilak ang bawat isa. Gumawa rin siya ng pahalang na balangkas na yari sa akasya, 5 sa isang gilid, 5 sa kabila at 5 rin sa likod. Ang pahalang na haliging panggitna ay abot sa magkabilang gilid ng dingding. Binalot nila ng ginto ang mga haligi at kinabitan ng argolyang ginto na pagsusuotan ng mga pahalang na haligi na binalot din ng ginto. Gumawa rin sila ng kurtinang yari sa pinong lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula. Ito'y binurdahan nila ng larawan ng kerubin. Gumawa sila ng 4 na haliging akasya na kabitan ng tabing.
Binalot nila ito ng ginto, kinabitan ng kawit na ginturin at itinayo sa apat na tuntungang pilak. Para sa pintuan, gumawa sila ng kurtinang yari sa pinong lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula at binurdahan ng maganda. Gumawa sila ng 5 posteng pagsasabitan ng kurtina. Kinabitan nila iyon ng mga kawit, ang dulo'y binalot ng ginto, gayon din ang mga haligi at itinayo sa 5 tuntungang tanso. Okay, obserbasyon na po tayo. Dun sa nabasa natin, no, paulit-ulit, no, sinasabi ni God yung araw ng pamamahinga. 6 na araw lang kayong gagawa, on the 7th day magpahinga kayo. Paulit-ulit niyang sinasabi yon kasi kailangan niya talagang i-remind ang mga Israelites. And next is yung handog para sa santuario. Ito na yung inulit niya kung ano yung mga dapat ihandog nila. Yung mga ginto, pilak, tanso. Kasi gagamitin nga yun. Gagawa sila ng santuario, kagamitan sa toldang tipanan. Gagawa nga sila ng toldang tipanan. Toldang tipanan is a tent na kung saan sila mag-worship. So, parang sa ngayon, yun yung ating sambahan, yun yung ating simbahan. So, kung saan kayo nag-worship, kung saan kayo nagpe-fellowship, yun yung toldang tipanan ninyo. Tapos, dinala nila ang mga handog. Tapos, yung mga gagawa sa toldang tipanan, binanggit ulit kung sino-sino yon. And then, marami ang naghandog na mga Israelita. Marami ang naging handog ng mga Israelita. And then, paggawa ng toldang tipanan, inumpisahan na nga nila. Okay, so ito yung obserbasyon at pagsasabuhay natin. Sina Bezalel at Aholiab, binigyan ni Yahweh ng natatanging kakayahan at karunungan upang maituro sa iba ang kanilang nalalaman. So binanggit yung mga pangalan nila, sila po ay sa lipi ni Dan. Binigyan sila ni God ng kakayahan at karunungan. So lagi lang nating tatandaan, ang anumang galing o husay na meron tayo, galing yun sa Diyos. Ibinigay niya ito hindi lang para sa sariling kapakinabangan natin, kundi upang magamit sa kanyang kalwalhatian at maibahagi din sa iba. So, para mas marami nga naman ang matuto at maging mahusay. So, kapag meron tayong special skills na pwede nating i-share sa iba, na alam natin makakatulong, i-share natin. Wag natin ipagdamot yung mga ganong bagay. Kasi, lahat naman yan ang galing kay God. Next is, ang bayang Israel ay naghandog ng kusang loob at patuloy ang pagbibigay dahil nakikita nila ang kahalagahan ng toldang tipanan at alam nilang ito ay para sa kapakinabangan ng lahat. So, ayun nga, hanggang tuloy-tuloy yung pag-share nila tuloy-tuloy ang pagbibigay nila ng offering hanggang sa sinabi na nga sa kanila ni Moises, tama na. Kasi ang dami ng materyales, so tama na. Ngayon, doon lang din sila huminto. So, ang ganda lang nung imagine nung picture na to, no, na hindi talaga sila naging maramot, hindi sila naging kuripot sa pagbibigay. So, sana ganun din tayo. Huwag tayo maging maramot or maging kuripot sa pagbibigay. If we have the capacity to give, magbigay tayo. Ibigay natin sa Diyos ang pinakamainam bilang handog para sa ikabubuti ng nakararami. Okay? Pero wala naman pong pilitan sa pagbibigay, okay? Ang sabi kasi ni God, He loves a cheerful giver. So, yung mga kusang loob na pagbibigay, yan, gustong-gusto ni God yan. Okay, so tapos na po tayo sa ating obserbasyon at pagsasabuhay. So, pray na po tayo. Let's pray. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Heavenly Father, maraming salamat po, O Diyos, sa lahat ng learnings namin ngayong araw na to. Salamat, Lord, na muli niyo po kaming ginabayan, tinuruan. Salamat, Lord, for reminding us, O God, na yung mga kahusayan na meron kami ngayon, karunungan, O Diyos, na kung ano man yung talino namin. Lord, lahat po ito ay galing sa inyo. Ama, dalangin ko po na kung ano man po ang skills na meron ng bawat isa, O Diyos, guide us, O God, kung paano po namin ito magagamit, O Lord, for the glory of your name. We pray, Lord, na ma-share po namin ito para naman din po meron pong mga matuto. Dalangin po namin, O Diyos, na bigyan mo kami ng direksyon kung paano po gagawin ito. At yun, pagdating naman din po, Lord, sa pagbibigay, O God, sa pangangailangan, Lord, ng aming pong sambahan, God, as you touch our hearts, Lord, as you guide us, Lord, Holy Spirit, and give us the wisdom, I pray po, Lord, maging sensitive kami sa boses po ninyo. Dalangin ko, Lord, with a cheerful heart palagi, God, makapagbigay po kami, O Diyos. Makapagbigay po kami, Lord God, para po sa kapakinabangan, God, ng nakararami, Lord.
Salamat again, Panginoon, for all the talents, the skills, O God. And thank you, Jesus, that you love us so much. Thank you, Lord Holy Spirit, that you always guide us. Father, ikaw na po ang gumabay sa amin maghapon, O Diyos, at dalangin ko, Lord, na maging maayos ang araw ng bawat isa. Continue, O God, to bless the works of our hands, Father God, and guide our family, Lord Jesus. Salamat pong muli, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Okay, so God bless you all. Take care po kayong lahat and I'll see you tomorrow po. Bye. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye. Thank you.